ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2:09 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas. Mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Huwebes ng edisyon kita, Hulyo 9, tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uling nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Inyang inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita sa buong hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mga kabiyanan sa aton ng mga balita nga patpaton sa buong hapon. Mga kabiyanan na padayon nga nagabantay ang Regional Disaster Risk Reduction Management Council. Ang tanan sining Bagyo Inday. Aside sa bagyo, may isa pagid no nga ginabantayan man mga kabiyanan ng paglupok sang bulkang Kanlaon kaina. So dito gid sa area sang Kanlaon subong no ang pasyada sang epekto bala sang paglupok depende man abi sa sa hangin bala. Amo na nga do dito gid ang damo sang naapektuhan. So nakamonitor man ang amon kaupdanan, mga kaupdanan dito no sa area sang Kanlaon City. Pabati naton sa inyo naman karon mga kabyanan ining ginahimo no sang aton Office of Civil Defense may kang tanan sa Bagyo Inday. Mga kabyanan na natapos kahapon ang ikatatlong adlaw sang trial, impeachment trial no. Tanan sining mga alegasyon kay Vice President Sara Duterte. Mag-resume ang trial sa Lunes alas 2 sa hapon. Magtutok lang no sa gihapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mga kabyanan kahapon isa na kabulan nagsukat na isa ka bulan. July 8 tumalin sang napatay ning duha ka student athletes sang Ateneo de Manila University nga sanday Divine Adili kag Rene Baterbonia. Pero dira mo makita mga kabyanan nga makaligad ang isa ka bulan ang paghatag sang simpatya sa mga pumuluyo wala nagauntat, mas nagadamo pagid nagapabutsyag sang simpatya sa pamilya gid no ni Rene Baterbonia. Sa gihapon ang panawagan sang pamilya hostisya mga kabyanan. Pero ay klaro gyapon luyag nila nga matumod gid kay may mga spekulasyon nga daan nga nagagwa nga may mga ginsakit sapote anay antes siya masapuan dito sa dagat. Paano ina pamatud-an dapat may mga ebidensya dapat ay mabudlay nga daan ma-establishar ina nga mga aligasyon kung wala sang ebidensya.
Pero ti kita ya no sa gihapon suportado tagid ang ining mga ginahimo sang mga government agencies, mga law enforcement agencies naton nga nagaimbestiga. We hope no nga may mga updates kay ang tawo nagabantay nagahulat mga kabyanan, nagapangita sang sabat sa sining mga nagkalatabo kag may latest ganing update nga humalin sang 2022 mga kabyanan may ang Aurora Disaster Risk Reduction and Management Office nagpahayag nga ang ining natabo since 2022 may na-record na nga 8 drowning incidents. So meaning hindi ini una nga beses nga natabo. Iti ang dalagko gid nga balod no ang contributing factor sa drowning incidents. Kaya mo na ganing pamangkot kay Tab Baldwin, ano nga klase utok ang may ara ka? Nga didto ka gid ma-training. Kadamo sa mga coaches nga naga-explain nati ang ini nga training sa dagat or sa pool effective ini sa basketball. Kumbaga, aside sa mga drills, scrimmages, ang ini nga training helpful ini para sa sa pagsaka sang hampang sang endurance. Isa gid ina sa ma-strengthen pagid ang endurance sa mga athletes. Pero kung pinsaron mo makapila na ka beses nga may nalumos dira, isusol mo gid dira no. Why gid sang iban nga lugar nga mahambal mo bala nga safe kun tani? Ni ang strengthening coach gani ni isang Ateneo yan nagsalipot-pot na to ya sa New Zealand. Didiin ang accountability sina. Ti sa ika-40 nga adlaw sa pagkamatay ni Rene kag ni Divine, ang LGU sang Talacogon in coordination man sa pamilya may himuon no nga programa bilang tribute man. Kumbaga sa tutuod lang ni siya kumbaga do local hero ni si Baterbunya sa tutuod lang sa ila lugar nga ang basketball mga kabyanan kumbaga bala sa imo lugar bihira ka lang dira ya makadiskubre sang talento mo. Kagti siguro sa ila lugar dira sa Talacogon siya ang labing una nga nakilala sa patag sang basketball. Correct me if I'm wrong lang no pero mas nakilala ang Talacogon sa natabo ini nga insidente. Kumbaga gani ginatawag gani ang Talacogon nga Baterbonia country. Amo na siya kapalangga sang mga kasimanwa yung mga kabyanan nga ginpabayan lang sang coaching staff sang Ateneo de Manila University. Dapat ang ini nga mga ini mga aligasyon nga ti may mga ginsakit dapat ipay paathag ina sang head coach kung ano ina ka matuod. May mga initiation nga nagakalatabo. Pero sa punto bala nga may 8 ka drowning incidents na nga natabo humalin sang 2022. Patimaan na ina na hindi na dapat pagsigihon. Galing kiti ning utok sang kalbo nga ni. Way gid gagamit sang utok niya mga kabyanan. Kagang accountability gid mga kabyanan, pigado gid. Amo na magaserbi ini nga leksyon sa mga universidad ining natabo kay Divine no kag kay Rene. Kag sigurado ang mga young athletes nga may potential sa basketball, sigurado maduwa-duha gid ako magsulod dira sa amo nang eskwelahan. Kita mong 4 nga mga teammates ni Rene sa Davraa nagsaylo sa Lasal. Nag-attend no ining pila ka mga opisyal sang Ateneo, UAP kag MDRRMO di Pakulao. May kang tanan sa ginpatawag nga Senate Committee on Hearing on Basic Education.
Bawa, ari man ni galing team leader. Ang team leader to bala nga nagpauntat to bala sang CPR. Ato man siya. Way panigin islan. Kati damo nga mga health professionals no ang mga ano bala trained sa rescue naghambal nga dapat wala ginuntat ang CPR. Sa gihapon hustisya ang panawagan no sang mga Pilipino sa natabo no. Hindi lang kay Rene no pati kay Divine kati mas siguro kung masiling naton nga pigado ang pamilya nanday Rene mas pigado pagid ang pamilya nanday Divine. Kung nakita nyo lang mga kabyanan ang sitwasyon nila sang nag-live no ang pamilya sang ginlubong na bala si Divine Adili. Nyo imagine ang mas masakit pagid gani sa ila kay ti pila ka adlaw pa kag nakita nila si Divine. Unlike Rene ti syempre taga damo sa nagpalabot sa suporta. Amo nang mga dapat gid nga i-consider no sang aton nga mga athletes no in kaso gid man nga ti kung may mga offer sa inyo or tanyagan kamo dira no sa mga scholarship or kung ano-ano pa dira dapat mas mahinalungon kamo. So balikan ta ina no ang pila ka mga updates sa sining natabo no sa duha ka student athletes padayon naton ini nga ginabantayan no why naton ini ginabuy-an inabangod nga deserve sang duha ka athletes nga makuha ang hustisya kag siyempre sang ilaman nga pamilya. 21 minutos magaligad sa takna ang alas 2 sa hapon. This time magakwa kita sang report mga kabyanan. This time magkakuha kita sang update no sa sining padayon nga konstruksyon sang Halao River Multi-Purpose Project 2. Kaunta ang detalye sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas report. Nel? Paul, wala ginapabayaan sang National Irrigation Administration ang mga komunidad sang indigenous people nga naapektuhan sang konstruksyon sang Halao River Megadam Project 2. Sa baylo, suno sa ahensya nga padayon ang ilang programa sa paglakip sa ila kung pag-involve sa ila sa watershed management kag agroforestry programs. Kay kung matandaan mo Paul sa una sang ginsuguran gid ining konstruksyon sang GRMP2 nga tidamo sang mga pumuluyo ang nagpamalabag lakip diri ang mga IPs. Apang suno kay Mr. Steve Cordero ang in charge sang sining division no nga nagatutok sa mga IPs nga sa karon tido medyo mutual na kag malinong na mayara sing coordination ang ahensya kag kaupod sa IPs. Ang ginhimo diri sang NIA para nga masulbar ang mga issues ang una sa tunga sang IPs ti gina-involve sila sa tanan nga mga sinapol, may mga representation sila kag gin-avail nila ang pila ka mga projects kasubong sang housing, livelihood kag mga long terms nga mga pagbulig no sang GRMP project pagi sa NIA Region 60 kahapon nakakadto kita dito sa may area. Finishing touches na lang gid ang Halao River Megadam project. Yara na sa 86.16% ang iyang completion kag hopefully nga by year 2028 mangin fully operational na ini no. Sa datos sang NIA mayara sing 171 ka barangay ang naagyan sang sining GRMP2 project. This is sized gidere ang iya sang IP community. Apang sa subong nangin matalunsay na ang isa ka barangay diri nga puro IPs ginpahimuan gid sang relocation areas kag aktibo gid ang NIA kaupod sa National Commission on Indigenous People sa pagpasiguro nga mapatuman ang mga proyekto nga makabenepisyo sa IP community. So amo inang rason kung nga ang
nagkumpiyansa man ang IP community nga ang iban sa ila tigin bayaan ang ilang mga lugar tungod nga agyan no sang sining Halaor Mega Dam project, pero wala man sila ginpabayaan no kag padayon ang pagtatap sa ila sang National Irrigation Administration. So balantayan kay ang ining nabilin nga mga construction works dito sa babaw iya wala na dito sang ginaobra no kundi puro na lagid namang ini sa idalom, kag hopefully nga by the end of year 2027 suno sa NIA Region 6 nga makumpleto na ang inibisan-bisan pa nga may mga challenges no, may mga weather challenges nga isa sa ginakabig sang NIA nga nag-epekto sa construction sang GRMP. So target ini nila sa gyapon nga mangin magamit gid no by first quarter sang tuig 2028 Paul. Timayo ni nga balita kay once nga mag-operate na makadugang ini sang additional supply sang tubig para sa aton sini nga mga mangungumati. Once nga operational, ang mga 9,500 ka hektaryas ang magadugang nga mga palayan nga pwede masuplayan sang tubig sang GRMP sa 17 ka mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo, kag magadugang ini sang 7,000 ka mga farmers halin sa 1st district hasta sa 4th district sang probinsya ang maka-avail no sang tubig supply sa ila siniya nga mga talamnan. Kaya sa subong irigasyon ta limitado gid. Ang iban hindi pa ka penetrate. Tiyan mo na nga ang iban nga resulta sa cropping, tag-isa lang ka cropping, duha cropping, pero kung bastante kag sustainable na, bilog na nga no, bilog nga season sa bilog nga tuig, pwede gid ang aton mangunguma makapadayon sa pananom sang humay nga mapataas ang aton siniya nga target nga food production, especially ang palay production na Paul. Mayugid na nga balita nil no, and we hope nga ang target completion matigayon na gid para nga makabulig sa sining na mention mo nga 17 tanan kakabanwahanan sa probinsya sang Iloilo. O finishing touches na lang ini Paul kag sa gamay nga trivia sa aton sini mga pumuluyo nga manog 2 years na sang gidkadtuan gid ni Presidente Marcos, July 16, 2024. Ang inauguration nga mismo ang presidente ang padulong dito sa may area sang Halaor River Mega Dam Project 2. Nel, madamo gid nga salamat. Amo ni madulong naton nga report para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Madamo gid nga salamat Janelle Baclay sa report. So we hope no nga matapos na ini nga proyekto para nga mabinipisyuhan na gid no sa aton nga mga pumuluyo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 27 minutos makaligat sa takna ng alas 2 sa hapon, mga kabyanan. Sa dugang panaton nga balita, may ginapatigayon nga road clearing operations no dira sa San Carlos City. We understand part ini no sang natabo nga paglupok kaina sang Bulkang Kanlaon. This time countang report ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Oh, may nga po. Mayong hapon po, no? So may ginhiwat nga road clearing operation ang city government sang San Carlos sa Negros Occidental. Ini para tinloan no ang mga abo halin sa Bulkang Kanlaon nga nagtabon sa bahin sang Guadalupe Bulwangan Highway sa tapos no nga maglupok ang bulkan 7:33 AM no kaina. So sa pagpanguna sang City Disaster Risk Reduction and Management Office naghiwat sang water flushing operation ang CDRRMO or ang city government sa barangay Bulwangan ini para tinluan ang bahin sang kalsada kag masiguro no ang safe nga pag-agi sang mga motorista. Sandig sa report Paul no may natabo nga moderately explosive eruption sa Bulkang Kanlaon nga nagtuga no sang madamol nga abo and
and nag-result ina no sa plume no nga saka 2 to 3 kilometers. Wow. So bangod sini naka-eksperyensya Paul no sang ashfall ang portion no sang Negros Island region and also bahin sang province of Cebu. Pero kung lantawon naton abi Paul no sa mapa nga gin-upload no sang PHIVOLCS, tentative or rather ang iyang forecast no sang DOST PHIVOLCS nga sa mga bahin sang region 7 no ang area Aha. nga kung sa diin huyopon sang hangin ang mga abo Ang gani. gikan sa bulkang Kanlaon. However, kung sa Negros Occidental naman yaton istoryahan, may light ashfall nga nabatsyagan ina no sa San Carlos City, rason para maghiwat sila no sang water flushing activity. So bangod sang padayon nga water flushing activity Paul no dira sa may Guadalupe Bulwangan Highway, ginapangabay sa karon sa mga otoridad ang mga biyahero kag mga turista or rather motorista nga maghalong kag maghinay-hinay sa pagmaneho samtang nagalabay no kay may ara sang clearing operations nga ginahiwat sa nasambit nga lugar Paul. Mayugid kiti madasig man nga nag-respond no ang LGU kiti mabudlay nga daan kung pabayaan mo ni kay tig-ab lang kag ti ang ano ba apektado man ang mga nagabiyahe dira kag ti simpreng epekto man sina hope no sa ikaayong lawas, so mayugid nga nag-conduct dayon sang clearing to understand flashing man sa lugar. Yes, kag Paul sa bahin sa San Carlos City sa Negros Occidental, ang affected area nila isang barangay Quezon kag barangay Bulwangan duha no ang sandig sa ilang datos, and may ara sila sang naeksperyensyahan nga volcanic smog or VOG nga na-observe dira sa may San Carlos City, silingani no sang CDRRMO. Ang volcanic smog nga ini Paul pwede ini makaapekto sa respiratory issues, eye irritation, kag iban pa nga mga health concern sa mga pumuluyo. That is why gapangabay gid sila sa mga pumuluyo nga magsuksok no sang mask, especially kung magwa, but ang gina-encourage ginila Paul no stay indoors no kag likawan ang mga hindi man importante nga mga biyahe. And same LGU Paul no nag-declare sang suspension of work and classes. So alas 2 na kita subong, nag-start no alauna ang suspension no sang trabaho sa tanan nga mga opisina sang gobyerno sa San Carlos City bangod ina sang ashfall kag ang weather disturbance man naton Paul no kay ti maulanon subong dala sang habagat nga gin-enhance no ni bagyong Inday. Ang face-to-face classes sa nasambit nga syudad, all levels no wala man sa klase Paul. Hope, madamo gid ka salamat. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Madamo gid ka salamat Hope Torrechante sa report sa sining ginpatigayon nga clearing operation sang San Carlos City Government no sa sining mga naapektuhan sang ashfall mga kabyanan kay ti pasado la 7 kay ina naglupok ang bulkan Kanlaon bo do hindi man magpaulihi si Kanlaon kay Inday haw. Ano ni kinamustahan na ibaw ti dapat maghalong gid ang aton nga mga kauturan dira no sa mga naapektuhan sang ashfall kay ti amo gid sini ang una nga epekto no sang paglupok kag dapat matinluan dayon no ang mga komunidad. Budlay daan nagaulan pa, so muna nga may clearing operations nga patigayon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 33 minutos magaligid sa takna nga alas 2 sa hapon. Sa dugang panaton nga balita, nag-file si Senator Bongo sang
separado nga mga resolusyon sa Senado para padunggan kag i-congratulate sanday Alex Ayala, EJ Obiena kag Carlos Yulo bangod sang ila kadalagan sa nagkalain-lain nga kompetisyon, mga kabyanan, international competition ini no ining ilang again pasakupan bilang chairman sa Senate Committee on Sports ing paig sang opisyal nga nagapakita lang ini no sang kadalagan sang tatlo ka atleta. Ginpakita nilang ilang abilidad sa patag sang tennis, pole vaulting kag gymnastics. Ati ano pagid no? Nagapabaskog pagid sa panawagan nga pabaskugon ang grassroots sports development sa pungsod. File sang opisyal ang ining mga bills no? Resolutions. Labi na ang pagkilala sa maragtason nga kampanya ni Alex Ayala sa 2026 Wimbledon Championships. Samtang si EJ naman no, nakuha ang kadalagan gold sa 2026 Outdoor Athletics season. Nagkampiyon si Obiena sa Zeslo Cybulski Memorial sa Poland. Nagti si Go no, kung si Carlos Yulo naman ginapadunggan man sa opisyal matapos nga makuha silang gold sa men's floor exercise sa 2026 Asian Men's Artistic Gymnastics Championship sa Zunyi, China. Ini pa matuod no nga kaya sa mga Filipino athletes nga makipagsabayan, hindi lang gani nga makipagsabayan no, kaya nila perdihon ang ilang mga kasumpong. Bangod sang ilang training, maayo nga programa kag ti insakto nga preparasyon. Insakto gid na no, kay kung kulang sa preparasyon hindi ka mag-expect nga makuha mo ang gold or makamedal ikaw no. Pero kung hindi ka man magdaog subong, may mga masunod pagid nga competition. Train lang nga train. Kag amo na ginadusugid sa opisyal nga dapat pabaskugon ang grassroots sports program para mas madamo ang kabataan ang matagaan sang tsansa nga ma-develop ang ila talent kag ti mapalayo mga kabyanan sa bisyo. 36 minutos magaligid sa takna nga alas 2 sa hapon. Magatag lang kita sa pila ka mga pahanumdom sa aton nga pagbalik. Play nato no. Ining interview kay OCD6 Director Raul Fernandez sa sining mga preparasyon ang monitoring sang Office of Civil Defense. Magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious US music chart. The Rockefellers is composed of 4 brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe. Killer Joe, go! Holding her so tight. That was in 1963. Halos 5 dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charis Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, kita kwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Maging fuel efficient. Siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Ma! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa
named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of Baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or nang. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasaka at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha, para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. #panatag ang mayalak. Maging panatag, Pilipinas. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng Sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng Sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako